Adam ay humimlay sa dibdib ng Yahawa. Si Aba andito na, si Adam ay kumpleto na, laman sa laman, buto ng kanyang buto. Sa balisang paghahanap, naramdaman niya ang simoy na humahaplos sa kanyang buhok, nagpaalala ng unang panaginip. Ngunit ang alala ay naglahong muli, natabunan ng pangambang nagbabantang panganib. Puno ng pagkakasala ang kanyang isipan, pinabilis ni Adan ang pagtakbo. Hinahanap ang minamahal, saan ka naroroon aking Eva? Maililigtas ko ba siya sa aking mga bisig? Mapapalaya ko ba siya sa pagkakasala? Muli at muling sumigaw ng may bigati, Eva, nasaan ka? Ngunit tanging alingaw-ngaw ang naging tugon ng hardin. Pagkakilala ng mabuti at masama, ang tanging lugar kung saan maaring malinlang ang kapareha. Umiibig na umaasang aabutan pa siya. Tumungo siya sa direksyon ng pagsubok, tumibok ng malakas ang puso, nang masdan ang korona ng ipinagbabawal na puno. Si Eva, kausap ang ahas sa kanyang bisig, namamangha sa kaalamang tila higit pa sa kanya. At sa tanong niyang saan nagmula ang iyong karunungan, sumagot ang kaaway, itinuturo ang puno. Doon nagmumula ang lahat ng aking kaalaman. Muling nagsinungaling ang ahas na siya raw ay isa lamang nilalang, na kumakain ng bunga ng paraiso. At nang matikman niya minsan ang ipinagbabawal na bunga, naging kanya ang lahat ng birtud. Si Eva ay nagulantang, ipagkakait ba ng lumikha ang isang bagay na napakabuti para sa kanyang mga nilikha. At sa pagkalito niya, muling nagtanong ang kaaway, kaya't sinabi ba ng alahaya, huwag kayong kakain ng lahat ng puno sa hardin. Si Eva nangangatog mula sa mga bunga ng puno ay kumakain kami. Ngunit mula sa bunga ng punong iyan na sinasabi mong pinagmumulan ng karunungan, sinabi ng alayayayan, huwag kayong kakain yun upang hindi kayo mamatay. Ngunit ang ahas sa mapanguyam na tinig, kasinungalingan yan, kung totoo yan, patay na sana ako. At idinagdag pa, ipinagbawal niya yan upang hindi kayo maging tulad niya. Nakakaalam ng lahat ng bagay. Nanginig ang puso ni Eva sa mga mapanlinlang na salita. Kanino siya magtitiwala? Nasa isipan niyang utos sa tanghatol ng lumikha. Ngunit naroon din ang patunay na
At dito ang ahas sa hamon pumitas ng bunga. At tinikman sa harap niya at habang inilalagay Ang bunga sa kanyang mga palad, bumulong ito. Hindi ba sinabi ng walang hanggan na sino mang humipon yan ay mamamatay? Isang katahimikang bumalot sa San Sinuko. Sa bawat planeta pinanood ng mga anak ng liwanag ang nakakadurog pusong tanawin. Ang hinarap ng buong nilikha'y nakataya. Sa Jerusalem ay nagkaroon ng dakilang pagkagulo. Ang mga kapangyarihang anghel